Panginoon, ngayong umaga, pupurihin ka namin sa aming mga awitin. Itataas namin, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan at wala ng iba. Ngayong umagang ito, Panginoon, ikaw ay aming pinararangalan. Ikaw ay aming pinapupurihan. O Diyos Ama, itinataas namin ang dakila mong pangalan sa pamamagitan ng pagtataas ng pangalan ng Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, ngayong umaga dinadakila ka namin at pinararangalangan. Ikaw ay walang katulad at walang makakahigit sa iyo. O Diyos, sa iyo ang kapurihan. Panginoong Hesus, sa iyo ang kapurihan. Sa iyo ang karangalan. Sapagkat nasa sa iyo ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Kaya ngayong umaga, Panginoon, hinihiling po namin, tunghayan mo ang iyong bayan. Tunghayan mo ang iyong mga nagsadakong ito, Panginoon, ng Maruco, Santa Barbara, Victoria. Tunghayan mo kami, Panginoon, bagamat kakaunting aming bilang, pero kami po ay hindi mapipigilan sa aming pagpupurit, pagsamba sa iyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa lugar nito. Katagpuin mo kaming lahat. Hinihiling namin ang pagbaba ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. At hinihiling namin, O Diyos, ngayong umaga, ang iyong malayang pangungusap. Panginoon, kumilos ka sa aming pong mga buhay sa makapangyarihang paraan. O Diyos, kilusin mo ang aming mga puso. Gisingin mo ang aming mga pananampalatayang natutulog. O Diyos, ngayong umaga, minsan pa, loobin mo na aming masaksihan at maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, sa mga mensahe mo naming mapapakinggan, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihang mangusap. O Diyos, buksan mo ang aming puso't kaisipan at sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal, maunawa naming lahat ang aming mapapakinggan. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, sa tumugon sa iyong panawagan. At loobin mo, Panginoon, sila na buong katapatan at buong pusong sumusunod sa iyo ay tunay ngang maranasan. Hindi lamang ang presensya mo, kundi, Panginoon, ang pagpapala ng kalangitan, ang presensya ng kalangitan ay dumating sa kanilang mga buhay. O Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga at naniniwala kami na meron kang gagawin sa aming mga buhay. Meron kaming mensaheng mapapakinggan na magpapaalala sa amin na may Diyos kaming pinaglilingkuran. May Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin na siyang darating ang araw, magpagbibigyan sulit naming lahat. Lord, maraming salamat po at muli sa iyo ang kapurihan, ang papuri, ang pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus at ang lahat ng sumasampalataya ay magsabi ng Amen. Palakpakan ho natin ang malakas ang Panginoon. Praise God. Makakaupo na po tayo. Sa pag-upo po natin, sabihin natin sa ating mga kapatid, pagpalain ka ng Diyos ngayong umagang ito. Tuwing November 2, marami pong Pilipino o milyong mga Pilipino ang nagpapasyalan sa mga sementeryo. Okay? Nagsisindi ng kandila, nagdadala ng mga bulaklak doon sa kanilang mga namayapang mga mahal sa buhay. And I hope na karamihan po dito po sa atin ay nakapunta na sa sementeryo. Tama ho ba ako mali? Okay. Now, kapag nandito tayo sa sementeryo, nagtitipon-tipon ng mga magkakamag-anak at nagtitipon-tipon, nagkukwentuhan at habang nagkukwentuhan, kumakain. Take note, sa sementeryo yan. So parang lumalabas na bukod sa Pasko, bukod sa birthday, pagdating ng araw ng mga patay, nagkakaroon ng parang maliit na reunion yung atin po mga pamilya. Tama ho ba mali? Now, let me say this. Ito pong November 2, dapat, it should be a day, it should not only be a day of memory and mourning, but it should also be a day of reflection. Sa mga araw na ganito, mga kapatid, dapat tayo po mag-reflect, mag-isip, magnilay. Ang araw ng mga patay, mga kapatid, ito po ay naging tradisyon na ng mga Pilipino na minana natin sa mga Kastila. Alam niyo ba, mga kapatid, na hindi lang tayo mga Pinoy ang gagdiriwang ng araw ng mga patay tuwing November 2. Ang mga Meksikano o yung mga bansa na may impluwensya ng Kastila, ito po'y kanila ring ipinagdiriwang. Ginaya ito ng ibang mga bansa pero hinaluan nila ng ibang okasyon, ang tawag doon ay Halloween. So isinabay nila sa Halloween yung tinatawag na All Souls Day. Pero nabibigyan ng highlight yung Halloween. Ano ginagawa nila pag Halloween? Nagko-costume sila ng mga nakakatakot na costume, tapos nagbabahay-bahay, humihingi ng candy.
Tapos kumakatok sa bawat bahay, ang sinasabi, trick or treat. Okay? So, ito po yung naging kasanayan na sa buong mundo. Ito po yung naging tradisyon na. Pero mga kapatid, let me say this. Yung All Souls Day, o yung araw ng mga patay, tayo po'y kinukumpronta niya ng isang napakahalagang katotohanan. Ano po yun? Life is short, death is certain, and eternity is real. Ano yung katotohanan na itinuturo sa atin ng araw ng mga patay? Maigsi ang buhay, tiyak ang kamatayan, at ang panahong walang hanggan o yung tinatawag nating eternity, ito po ay makatotohanan. Basahin ko po sa inyo yung lagi kong binabasa kapag ako po ay nagpipreach sa mga funeral service, at ito po ay nasa Biblia. Ano po sabi roon? Hebrews chapter 9 verse 27 and 28. Basahin po natin dito sa TPT version. Ang sabi po roon, every human being is appointed to die once, then to face God's judgment. Ang bawat tao ay itinakda na mamatay na minsan. Pagkatapos nito, sabi po nitong translation na binasa natin, haharapin natin ang paghatol ng Diyos. Sabi po roon, sa verse 28, but when we die, we will be face to face with Christ, the one who experienced death once and for all, to bear the sins of the many, or to bear the sins of many. Pag tayo po'y namatay, tayo po'y haharap kay Kristo, face to face, mukhaan sa mukhaan, si Kristo na siyang nakaranas ng kamatayan para bayaran ang kasalanan nating lahat. At ang sabi roon, and now to those who eagerly await Him, He will appear a second time, not to deal with sin, but to bring us the fullness of salvation. Sa kanila na mga buong katapatang naghihintay sa Kanya, sa Panginoong Yesus, Siya po'y muling magpapakita. Siya po'y muling babalik. At ang sabi rito, hindi para harapin at tubusin o sabihin na natin, bayarang muli ang kasalanan, kundi para ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. May kausap pa ho ba ako? Ulitin natin sa Tagalog na Biblia, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Kapatid ko sa Panginoon, makinig ka. Kung ikaw ay naghihintay kay Kristo ng buong katapatan, ikaw ngayon ay nakatuon ang iyong mga paningin kay Kristo. Ang buhay mo'y iniasa mo na kay Kristo. Titiyakin ko sa iyo, pagbabalik dito ni Kristo, ililigtas ka niya. Kukumpletuhin niya yung kaligtasan mo. May kausap pa ho ba ako? So napakahalaga nito mga kapatid. So tayo mga Kristiyano, hindi lang natin dapat inaalala yung mga nauna na sa atin. Walang masama na alalahanin mo yung nauna na sa atin. Ang sabi nga ng Biblia, sila na nauna na sa atin, nananalangin sila para sa atin. Gusto kong maliwanagan ka rito mga kapatid, kung yung kapatid mong mahal sa buhay o yung mahal mo sa buhay, Kristiyano, tumanggap at kumilala kay Kristo, andun siya ngayon sa kalangitan at ipinapanalangin kanya rito na naiwan niya. There is someone who intercedes for you in heaven. Sinasabi po ng Bible, this is referring to the clouds of witnesses, the witnesses that are in heaven right now. Amen? Pinagpe-pray ka nila. Pero, kapatid, hindi lang dapat hanggang doon na lang yung abot ng ating kaisipan. Ito ang dapat ilagay mo sa iyong isipan. Darating ang araw, susunod ka rin sa kanila. Amen? We must also remember that we too will follow them one day. The question is, ang tanong ay ito, where will you spend your eternity? Saan mo kapatid gustong gugulin ang buhay mo sa panahong walang hanggan? Let me say this, there is life after death. May buhay pa mga kapatid, tayong haharapin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ito.
May kausap pa ho ba ako? Now let me say this again. Tingnan po natin. Ito po yung title ng aking message ngayon. Eternal Choices. A call to remember, reflect, and return to God. Ang walang hanggang pagpili. Isang panawagan upang alalahanin, pag-isipan, at manumbalik sa Diyos. Amen. Let me say this again. Life is short, death is certain, judgment is coming, but salvation is available through Jesus Christ. Ulitin ko, life is short, death is certain, judgment is coming, but salvation is available through Jesus Christ. Okay? Sige, tatagalugin natin ito. Okay, sige, kunan nyo ng picture para ma-save nyo sa mga cellphone nyo kung meron kayo. Okay. Ayan. Sige, tignan po natin yan. Ulitin ko, life is short, maigsi ang buhay, death is certain, tiyak ang kamatayan, judgment is coming, ang paghatol ay paparating, but salvation is available through Jesus Christ. O sa Tagalog ito, maigsi ang buhay, ang kamatayan ay tiyak, may paghatol na paparating, ngunit ang kaligtasan ay inilalaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Now, makinig po kayo. Unang bagay na gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, death is a universal appointment. Ulitin ko, death is a universal appointment. Ang kamatayan ay pangkalahatang pagtatakda o itinakda pangkalahatan ng kamatayan. At lahat tayo haharapin ito. Now, let me say this. Death is not a surprise. Bakit? Sabi ron, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Hindi sorpresa o aksidente ang kamatayan sa paningin po ng Diyos. Sapagkat ito ay itinakda. Lahat ng tao, mayamang ka man o mahihirap, bata ka man o nakatatanda, ikaw man ay makapangyarihan o sabihin na natin pangkarniwan lamang, gusto kong sabihin sa iyo, you have a date with death. Hello, meron kang pakikipagtagpo kay kamatayan pagdating ng araw. Alam niyo po, sa ating mga Pilipino, meron tayong kultura na ayaw natin pag-usapan ng kamatayan. May kausap pa ba ako? Sinasabi natin mga Pilipino kapag napabanggit ang kamatayan, naku, wag natin pag-usapan yan, bad luck yan. Naku, wag natin pag-usapan yan, malas yan, tapos sabay knock on wood. Kultura po nating lahat yan. Pero kapatid ko sa Panginoon, makinig ka. Denying death does not delay it. Ang hindi po pagpansin o pag-iwas sa kamatayan, hindi po niya inaantala ang pagdating nito sa buhay mo. Darating at darating ito kung kailan ito itinakda ng Diyos. Dapat handa ka. May kausap pa ho ba ako? Now, sabi ho ng Bible, mga kapatid, sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 3, Talatang 2, may oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. Ibig sabihin, itinakda, nakatakda sa langit kung kailan ka isisilang. Nakalista sa mga aklat ng langit ang araw ng iyong kapanganakan. Hello? Kaya hindi mo pwedeng palitan ang birthday mo. Maliban na lang kung talagang mali doon sa birth certificate mo, may karapatan kang itama yan. Basta siguruhin mo, itatama mo ito sa tamang petsa kung kailan ka talaga isilang. Ibig sabihin, merong petsa ng iyong pagsilang. Alam ng langit ito. Alam ng Diyos ito. Pero hindi nagtatapos doon. Ang sabi ron, maging ang araw ng kamatayan mo nakalista sa mga talahan ng langit. Nakasulat sa mga aklat ng langit kung kailan ka babawian ng buhay. Kaya hindi mo ito pwedeng pigilan at hindi mo ito mapipigilan kahit ano pa ang gawin mo. Now dumarating tayo doon sa punto na near-death experiences o yung mga karanasan na kamuntik ka nang mamatay. Ang lagi nating sinasabi, buti na lang nakaligtas ako. Actually, kapatid, maling pananalita yun. Kaya ka nakaligtas sa mga oras na yon kasi hindi mo pa talaga oras.
Amen? Kapag dumarating ka sa ganung oras, sa ganung kalagayan, na ikaw ay nakaliligtas doon sa mga karanasan na ikaw ay kamuntik ng mamatay, ang dapat sinasabi at deklarasyon mo, Lord, salamat, hindi ko pa pala oras. Amen? Matakot ka kung wala ka pang relasyon kay Kristo at dumating yung oras na iyon. Amen? So ngayon, ibig sabihin, ang November 2, yung pagpasyal natin sa mga sementeryo, ito ay isang tahimik na pagpapaalala sa atin na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, pansamantala lang tayo dito. Yan. Pansamantala lang tayo dito. Hindi pansamantagal ang mga buhay natin. Pero paano mo ba ginugugol ang buhay mo ngayon? Hello? Paano mo ba ginugugol ang buhay mo ngayon? Saan mo ba ginagamit ang buhay mo ngayon? Yan ang isang malaking tanong. Naalala ko, sabi ng isang matanda na nakausap ko, sabi niya, lagi akong bumibisita sa sementeryo ng namayapa kong asawa. Taon-taon mula nung namatay ang asawa ko, binibisita ko siya hanggang sa nagkaedad na ako ng ganito. Sapagkat ang matandang ito, hindi pa siya ganun katanda nung namatay yung kanyang asawa. So sa madaling salita, matagal niya nang binibisita yung kanyang asawa. Pero sabi niya, napagtanto ko na lang isang araw. Sabi niya, napagtanto ko na lang, na-realize ko na lang, sabi niya, isang araw, may mga dadalaw naman sa akin kapag ako na ang narito. So, nagtanong siya sa kanyang sarili, saan kaya pupunta ang kaluluwa ko kapag ang katawan ko ay nawala na? Sabi po ni Billy Graham, hindi ka pa handang mabuhay kung hindi ka pa handang mamatay. Billy Graham sarcastically said, you are not ready to live until you are ready to die. Nakalulungkot isipin, sa totoo lang, napakaraming pagkakataon na nasasayang natin ang ating mga buhay dahil hindi natin alam kung saan ito dapat hahantong. Saan mo ba gustong humantong ang iyong buhay? Hanggat hindi mo nasasagot ang tanong na yan, kapatid, titiyakin ko sa iyo, gugugulin mo na lang ng basta-basta at walang pakundangan ang buhay mo. Sasayangin mo ang kaisa-isa mong buhay. Kaya mga kapatid, ang araw ng mga patay, it should not remind us of death. It should not only remind us of death, but of how we live before we die. Ang araw ng mga patay, mga kapatid, dapat hindi lang ito ipaalala sa iyo na darating ang araw mamamatay ka rin. Kundi dapat ipaalala sa iyo ng araw ng mga patay kung paano ka dapat mabuhay bago ka pumanaw. Amen? So the question is this, how are you spending your short life? Paano mo ba ginugugol ang iyong maigsing buhay? Are you living with God in mind? Nabubuhay ka ba, kapatid, na iniisip mo rin ang Diyos? Or are you living as if there is no eternity? Ikaw ay nabubuhay na iniisip mo na walang hanggan. Kumbaga merong lumalabas ngayon at kumbaga naging cliche na natin ngayon, walang forever. Hello, may kausap pa ho ba ako? Madalas na nating naririnig yan. Habang andito ka sa lupa, talagang walang forever dito. Pero pag ang buhay mo dito sa dunog ang Hello, may kausap pa ho ba ako? Praise God. Ang sabi nga po rito sa Santiago chapter 4 verse 14, makinig kayo. Sabi po ni Santiago, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Totoo naman. Pag matutulog tayo mamayang gabi, kinabukasan hindi natin maiwasang maisip, bukas kaya ano ang mangyayari sa akin. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo bukas. Bakit? Sabi ni Santiago, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Your life is temporary. Pero pag natapos ang buhay mo rito, pangalawa, haharap ka sa judgment. Hello, judgment is an eternal
reality. Ang paghatol ng Diyos sa isang katotohanang pangwalang hanggan. Hello, uulitin ko. Ang paghatol ng Diyos ay isang pangwalang hanggang katotohanan. Hallelujah. Bakit? Balikan natin yung sinasabi ko ng Bible. Ang sabi ng Bible ay ito, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ano raw yung dumarating pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo sa oras na tayo'y mamatay? Ano raw yung dumarating na kasunod? Ang sabi roon, ang paghuhukom ng Diyos. Mga kapatid, makinig ka. Pagkatapos ng iyong kamatayan dito sa lupa, after death, there are no second chances. Hello? Pagkatapos ng iyong buhay dito sa lupa, wala nang pangalawang pagkakataon. Kapag namatay ka, hindi mo na maitutuwid yung mga pagkakamaling nagawa mo. Hello? Kapag namatay ka, hindi mo na maitatama ang mga tamang dapat mong itama. Hallelujah, maraming nagsasabi sa atin yan, nako, itatama ko yung aking pagkakamali, itutuwid ko yung aking pagkakamali. Kapatid, habang may buhay ka pa, hanggat humihinga ka pa, gawin mo na ang dapat mong gawin. Amen? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, wala pong purgatorio. The Bible does not mention purgatory at all. Christ Himself did not mention it at all when He was here on earth. Hindi binanggit ni Jesus ang tungkol sa purgatorio. Walang itinuturo at walang binabanggit ang Biblia tungkol sa purgatorio. Ang purgatorio na isang lugar na kung saan mababayaran mo pa mababayaran pa ang kasalanan mo sa pamamagitan ng panalangin ng mga mahal mo sa buhay. Wala po sa Bible 'yon. Ang purgatorio ay narito sa balat ng lupa. Dito sa balat ng lupa mo, kapatid, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na itama ang pagkakamali sa iyong buhay. Ituwid ang mga baluktot sa iyong buhay. Dito sa balat ng lupa. Ngayon mo magagawa ito. Now, our eternal destiny is decided here and now. Ang atin pong destinasyon sa panahon na walang hanggan. Kapatid, ito'y napapagdesisyonan dito at ngayon. At ito po ay nakabatay sa atin pong relasyon kay Kristo. Kapatid, ito ang sabi ng Bible. Sapagat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Ulitin ko ang sinasabi ng Biblia. Haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Kapatid, haharap ka kay Kristo pagdating ng araw. Sa oras na ikaw ay humiga sa isang kahon. Sa oras na ang katawan mo ipasok sa loob ng isang napakaliit na bahay. Hello, na parang ikaw lang ang magkakasya. Sa oras na ipasok ang katawan mo sa lugar na iyon, haharap ka kay Kristo para hatulan. Sinasabi nga ng isang congressman, sa oras na humarap ka kay Kristo, ito yung day of reckoning mo. Ito yung oras na kung saan pananagutan mo sa Diyos ang lahat ng iyong ginawa. Ano sabi ron? Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Lahat tayo ay may karampatang kabayarang tatanggapin pagdating ng araw. Susukatin ng Diyos ang ating mga buhay. Hello? Nawa, pag dumating ang araw na yon, huwag masumpungan ng Diyos na malaki ang kakulangan mo. Hallelujah. Now, sabi po ng Bible, sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kapatid, ang pagliligtas ng Diyos
ay nakabatay hindi dahil sa may kakayahan kang gumawa ng mabuti. Ang kaligtasan mo ay hindi nakabatay dahil marami kang bagay na mabuting nagawa. Hello? Ang kaligtasan ay nakabase dahil sa iyong relasyon kay Kristo. Hallelujah. Pero bago yan, mga kapatid, meron pong isang ilustrasyon na gusto kong ibigay sa inyo. Meron pong isang huwes. Alam niyo naman ibig sabihin ng huwes, di ba? Pag sabing huwes ay judge. Sabi ng isang judge na nakaupo doon sa kanyang upuan during a criminal trial, ang sabi niya, "My verdict will not depend on what you did before this day, not on what you promised after." Ang sabi niya, ang aking paghatol sa inyo ngayon ay nakadepende, sabi niya, sabi ng huwes, ang aking paghatol ay nakadepende. So kung ano yung ginawa mo bago dumating ang araw na ito, hindi pagkatapos o hindi kung ano yung may papangako mo pagkatapos nito. Ibig kong sabihin, kapatid, ang paghatol ng Diyos nakadepende kung ano yung ginawa mo bago dumating yung araw ng paghatol ng Diyos. Hahatulan ka ng Diyos kung ano yung ginawa mo. Amen. Praise God. Our judgment or God's judgment will depend on what we did with Christ before death. Ang paghatol ng Diyos ay nakadepende sa kung ano yung ginawa mo kay Kristo bago ka namatay sa mundong ito. Amen. Hallelujah. You cannot change your eternal destination after death. Hindi mo na mababago kung saan ka patungo, kapatid, pagkatapos ng kamatayan mo dito sa lupa. The only time you can decide is while you are alive. Makakapagdesisyon ka lamang sa mga panahong ikaw ay nabubuhay pa. So kagaya niyan, tayo po ay nagsisindi ng mga kandila. Nawa, maging paalala ito sa atin habang tayo ay nabubuhay. Meron pa tayong oras para lumapit sa Diyos. Amen. Pangatlo't panghuli, gusto kong sabihin sa inyo, salvation is God's eternal gift. Ang kaligtasan, kapatid, ay walang hanggang kaloob ng Diyos. Amen? Now, sabi po ng Bible, doon sa binasa natin kanina, gayon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. Ano raw yung ginawa ni Kristo para alisin ang kasalanan ng mga tao? Ang sabi roon, namatay si Kristo at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, inihandog niya ang kanyang sarili. Sa maniwala ka sa hindi, ang kasalanan ang magdudulot at nagdudulot ng kapahamakan ng buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, sa oras at oras at ikaw ay palaging gagawa ng mali, hindi pwedeng walang konsekwensya yan. Hindi pwedeng walang kakahinatnan yan. Sa bawat oras na tinatanggihan mo ang panawagan ng Diyos, inaanyayahan ka sa gawain ng Diyos, ikaw ay nagdatingang kawali lang. Inaanyayahan ka sa gawain ng Diyos, pero pilit at pilit kang umiiwas. Pilit at pilit kang lumalayo dahil hindi mo gusto ang pastor. Dahil hindi mo gusto yung gawain. Nahihiya ka sa mga kapitbahay mo. Sa oras na tinatanggihan mo ang Diyos, kapatid, yan ay nakatala sa langit. Ikaw ay nag-iimbak ng kaparusahan para sa iyong sarili sa oras na ginagawa mo ang mga bagay na yan o sa tuwing ginagawa mo ang mga bagay na iyan. Ang galing nating tumanggi sa gawain ng Diyos. Ang galing nating umiwas sa tuwing tayo ay aanyayahan sa gawain ng Diyos. Pero pag nagka-problema, pero pag namaligro ang kanyang buhay, kanino siya lalapit? Sa Diyos din naman. May kausap pa ho ba ako? Kaya kapatid, hanggat naririnig mo ang panawagan ng pangangaral ng salita ng Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Huwag maging matigas ang iyong ulo. Tumugon ka sa panawagan ng Diyos. Hallelujah. Now,
Samantalang ang kamatayan at ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Ang Diyos ay naglalaan at nagbibigay ng pag-ibig at pag-asa. God offers love and hope in spite that death and judgment are certain. God wants to offer you love. God wants to offer you His hope. The Bible says, Jesus came and offered Himself to pay for your sin. At habang andito ka sa lupa, hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang sabi rito, babalik ang Panginoong Hesus dito sa mundo. Hindi para akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Kapatid, hinihintay mo ba ang Panginoon? Inaasahan mo ba yung pagbabalik ng Panginoong Hesus? At kung ang sagot mo ay oo, kung ang sagot mo ay amen, kapatid, mapalad ka. Pagbabalik ng Panginoong Hesus, ikaw ang isa sa mga uunahin ng Panginoong Hesus para kunin at dalhin sa Kanyang kaharian. Amen. Now, ano sabi ng Bible? Ito alam nating lahat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng buhay na hindi nagwawakas. Bakit ba namatay ang tao? Bakit ba namamatay ang tao? Ito ay dahil sa sarili niyang kagustuhan nung ang unang tao ay lumihis o sumuway sa kalooban ng Diyos. Isipin nyo, ang kasalanan, hindi lamang ikaw, hindi ka lamang niya ilalayo sa Diyos, kundi ikaw ay mag-aani ng kaparusahan dahil sa kasalanan. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, tignan mo, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakadali lang pala ng kaligtasan. Napakadali lang pala, kapatid, ang kaligtasan. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo kasi si Kristo na ang gumawa niyan para sa iyo. Ang gagawin mo lamang, ipahahayag mo na si Kristo ang iyong Panginoon. Ibig sabihin, tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nangangulugan pag sinabing manampalataya ka kay Kristo. Ano ibig sabihin nun? Iyong isusukang iyong buhay sa Kanya. Iyong ipagkakatiwala ang lahat sa Kanya. Susunod ka kay Kristo habang ikaw ay nabubuhay. Hallelujah. Ang sabi roon, sasampalataya ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So kapatid, ipahayag mo, si Kristo ang iyong Panginoon. Sumampalataya ka ng buong puso sa Kanya. Hallelujah. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Imaginein mo, kapatid, ang iyong sarili. Ikaw ay nalulunod sa isang napakalalim na baha. Imaginein mo, nalulunod ka sa baha. At nandiyan na yung rescuer. At yung kanyang yung rescuer, yung magliligtas sa iyo, inaabot na niya yung kamay niya para iligtas ka at para ikaw ay tulungan. Pero ikaw naman, sabi na, abutin mo yung kamay niya, eto naman ang sinabi ko, ay teka muna, mag-isip muna ako. Sa palagay mo, maliligtas ka sa mga pagkakataong iyon. Hallelujah. Nakalulungkot man isipin, pero itong katotohanan, ito ang pamamaraan o ito yung nagiging pagtrato ng maraming tao kay Kristo. Inaabot na ng Panginoong Hesus ang kanyang kamay. Iniunat na nga ng Panginoong Hesus ang kanyang kamay nung siya ipinangako doon sa krus ng Kalbaryo. Pero mga tao ngayon, sa halip na yakapin ng Panginoong Hesus, sa halip na abutin ang kamay ng Panginoong Hesus, sinasabi niya, teka muna, pag-iisipan ko pa. Hallelujah. Isipin niyo, maraming tao ngayon, pag iniimbitahan mo sa gawain ng Diyos, ang sasabihin niya, pag-iisipan ko pa. Mabuti na lang kayo na mga nararito ngayong umaga. Hindi niyo sinabi kanina nung kayo ay nag-iisip kung kayo ay dadalo sa gawain ng Diyos. Hindi mo sinabing pag-iisipan ko pang magsimba. Hindi kayo nagdalawang isip na magsimba.
Hindi kayo nagdalawang isip na makinig sa pangangaral ng lingkod ng Diyos na ito. Titiyakin ko sa inyo, ito'y may magandang kakahinatnan sa inyong mga buhay. Hallelujah. No, isipin mo kapatid, death can come any day. Ang kamatayan ay pwedeng dumating kahit kanino sa anumang araw, sa anumang oras. Pero sila lang na merong relasyon kay Kristo, ang tiyak na ligtas. Hallelujah. All Souls Day is not only a time to remember the dead, but it is also a day to reconsider your soul's condition. Ang araw ng mga patay, kapatid, hindi lamang ito pag-aalaala dapat sa mga namatay nating mahal sa buhay. Ito ay dapat na isang araw din na kung saan inaalala mo ang magiging kalagayan ng iyong kaluluwa. Sa mga oras na ito, tiyak kung kumakatok sa pintuan ng iyong puso ang Panginoon. Hallelujah. Tinitiyak ko ngayon na kinakatok ka ng Panginoon sa mga oras na ito. At tinatanong ka ngayon ng Panginoon, pagbubuksan mo ba ako? Ibibigay mo ba ang iyong buhay sa akin? Kapatid, wag lang ikaw magsindi ng kandila. Dapat ang liwanag ni Kristo sa buhay mo ay dapat mo ring makita. Now tayo mga Pilipino, magaling tayo sa mga pag-alaala. Filipinos are very good at remembering. Kaya nga po mapapansin po natin dito dito po sa Pilipinas, maraming memorial, maraming monumento, lagi tayo nagsisindi ng kandila, at kapag nagtitipon yung mga bagay na nakalipas, hindi naiiwasang napagkukwentuhan natin muli. Ugali ito ng mga Pilipino, napakagandang ugali ito ng mga Pilipino. Pero ngayon ay tinatanong ka ngayon ng Diyos. Tinatanong ka ngayon ng Diyos, do you remember me, your Creator, while you are still alive? Tinatanong ko ngayon ng Panginoon, ako ba'y naaalala mo? Ako na lumikha sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Naalala mo pa rin ba ang Diyos, kapatid? Nakalulungkot isipin, pero ito ang totoo. Maraming tao naalala lamang nila ang Diyos kapag may problema na. Maraming tao naalala lamang nila ang Diyos kapag sila ay nandun na sa bingit ng kanilang kamatayan. Maraming tao ngayon, naaalala nila na lamang nila ang Diyos kapag birthday nila o merong special na okasyon. Pero kapatid, dapat inaalala mo ang iyong manlilika sa bawat oras ng iyong buhay. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, do you remember where your soul will go after this life? Naaalala mo ba kung saan ba dapat tutungo ang iyong kaluluwa pakatapos ng iyong buhay dito sa lupa? Ulitin ko yung sinabi kanina, kapatid. Sinabi ko kanina, life is short. Maigsi ang iyong buhay dito sa mundo. Judgment is coming. Paparating ang paghatol ng Diyos.